7 taon nang magkasintahan sina Trixie at Justin bago nila naisipang magpakasal. Kung tutuusin ay kilalang kilala na nila ang isa't isa at masasabi ni Trixie na loyal ito sa kanya. Nagkakilala ang dalawa sa reunion ng barkada. Pinsan ni Justin ang isa sa mga barkada nila at doon nagsimula ang lahat. Niligawan siya ng binata ng halos 3 buwan hanggang sa nagdesisyon ng dalagang sagutin na ito. Mahal niya si Justin, kaya naisip niyang bakit patatagalin kung pareho naman sila ng nararamdaman. Mabait at sweet itong boyfriend. Bukod doon sa 7 taon nilang magkasintahan ay iginagalang siya ng binata. Gusto kasi ng dalagang maikasal ng virgin katulad ng kanyang mama. Handa ka na ba sa nalalapit nating kasal? Malambing na tanong sa kanya ng boyfriend. Oo naman. Matagal akong naging handa na maging Mrs. Ramos. Ikaw, handa ka na bang magpaalam sa buhay pagkabinata? Medyo, pero hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Kung paminsan-minsan ay iinom ako at gigimik. Hindi lingid sa kaalaman ng dalaga na mahilig gumimik at mag-inom ang boyfriend. Bukod doon ay malakas din itong magpatalo sa kasino. Manager ito sa isang sikat na bangko at malaki rin ang sinasahod nito kada buwan. Ang pag-iinom at paggimik ay kaya pang tiisin ng dalaga, ngunit ang hindi niya kaya ay ang pagsusugal nito. Ilang beses na niya itong pinagsabihan, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya, bagay na ikinasasama ng kanyang loob. Alam mo naman kung ano kinagagalit ko, di ba? Kaya sana naman ngayon na ikakasal na tayo, tigilan mo ng pagsusugal. Sayang ang perang pinapatalo mo. Ilalaan na lang natin para sa magiging pamilya natin. Aning ng dalaga sa nakikiusap na boses. Okay, para sa katatahimik mo. Hindi na ako magsusugal. Nakangiting tugon ni Justin. Promise? Promise na promise. Sabay taas ng isang kamay nito. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang araw na pinakahihintay ni Trixie, ang maikasal kay Justin. Pagkatapos ng kasal ay diretso kaagad sila sa kanilang bahay, doon kasi ang reception. Masaya ako para sa iyo, anak. Sa wakas, natupad na din ang pangarap mong maikasal sa lalaking pinakamamahal mo. Masayang sabi ng mama niya. Oo nga po, May. Sana talaga tuparin ni Justin ang pangako niya sa akin na hindi na siya magsusugal. Nangihinayang kasi ako sa perang pinapatalo niya. Gusto ko, bago ako mabuntis, may sarili na kaming bahay at negosyo. Kahit yung maliit lang, basta sarili naming mag-asawa. Yun talaga ang pangarap ni Trixie, kahit noong bago pa lamang silang magkasintahan ni Justin. Kaya naman madalas niyang sinasabi sa lalaki na tigilan na nito ang pagsusugal. Hindi nakapagtapos ng college si Trixie. Nagkasakit kasi ang mama niya. Kaagad siyang nagtrabaho sa isang hotel bilang manager. Hindi naman kalakihan ang kanyang sinasahod, ngunit sapat na sa pang-araw-araw na gastusin kahit papaano ay may naitatabi siyang kaunti. Pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi sila sa apartment na inuupahan ni Justin. Ayaw pa nga sana silang payagan ng mga kaibigan dahil hindi pa tapos ang kasiyahan. Ngunit gusto nang umuwi ni Justin. Gusto na daw kasi siya nitong masolo. Siyempre ay kinilig naman siya ng bongga-bongga. Sa pag-aakalang totoo ang sinasabi nito sa kanya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay may mangyayari na hindi niya inaasahan na babago ng kanyang buhay. Hindi pa man sila nakakaupo ay may narinig silang sunod-sunod na mga katok sa pintuan. Si Justin na ang nagbukas habang siya naman ay naupo sa upuan. Nagulat pa si Trixie nang pagbalik ni Justin ay may kasama itong 2 lalaki na sa tingin niya ay mga bodyguards. Sino sila? Mga bodyguard sila ni Mr. Marquez. Hindi niya kilala ang tinutukoy ni Justin na Mr. Marquez, ngunit parang pamilyar sa kanya sa kanyang pandinig. Anong ginagawa nila dito? May kailangan ba sila sa'yo? Wala silang kailangan sa akin, pero sa'yo meron. Ha? Sa akin? Bakit? Ano bang kailangan nila sa akin? Naguguluhang tanong ni Trixie sa asawa. Nakita niya ang sunod-sunod na paghinga nito bago sinagot ang tanong niya. I'm sorry, Trixie.
Pero kailangan mo na sa kanilang sumama. Napatayo bigla sa kinauupuan si Trixie. Umaasa siyang mali lamang ang narinig niya galing sa asawa. Ngunit nang tingnan niya ang mukha ng mga to, ay seryoso ito. Walang bahid ng pagsisinungaling. Anong sinasabi mo, Justin? Hindi kita maintindihan. I'm sorry, Trixie. Pero Binenta ka ni Justin kay Mr. Marquez sa halagang 10 milyong piso. Sabay pa silang napalingon ni Justin nang marinig ang boses ng babae na nanggaling sa bukas na pintuan. At sino ka naman? Nakataas kilay na tanong ni Trixie sa babae. Ako lang naman ang girlfriend ni Justin. Malanding tugon nito. Anong sabi mo girlfriend ka? Asawa ko yan. Ulit ni Trixie sa sinabi nito. Yes, my dear. Han, bakit hindi mo sabihin sa asawa mo kung sino ka sa buhay mo? Malanding sabi ng babae sabay pulupot sa asawa niya. Ano? Totoo bang sinasabi niya ha, Justin? Girlfriend mo siya? Hindi napigilan ni Trixie ang mapagtaasan ng boses ang asawa. Umaasa siyang hindi ang isasagot nito, ngunit nagulat siya nang tumango ito. I'm sorry, Trixie. Oo, girlfriend ko si Tanya at may bala kami mang-ibang bansa. Pag-amin ni Justin. Ano? Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Sigaw niya sa pagmumukha ng asawa. Matagal na. Hindi na kita mahal, Trixie. Sa katunayan nga niyan, wala na sana akong balak ituloy ang kasal natin. Pero kailangan kong gawin para hindi ka maginala sa akin. Nakayukong sabi ni Justin. How dare you? Ang sama-sama mo! Minahal kita, Justin, tapos ito lang pala igaganti mo sa akin? Ang saktan at ibenta ako sa Mr. Marquez na yon. Tao ako, Justin! Hindi isang bagay na pwede mong ibenta kapag ginusto mo! Dala ng matinding galit na nararamdaman para sa asawa, sinugod niya ito at pinagsasasampal hanggang sa mapagod. Padaus-us siyang naupo sa malamig na semento habang walang tigil sa pag-iyak. Tayo na, Han. Umalis na tayo dito. Narinig niyang sabi ni Tanya. Kayo nang bahala kay Trixie. Ingatan niyo Pakisabi kay Mr. Marquez. Hihintayin ko na lang bukas ang pera ko. Ani Justin sa mga lalaki. Wala siyang nagawa nang iwan siya doon ni Justin at sumama sa babae nito. Pakiramdam niya na mga sandaling yun ay gumuho ang mundo niya. Ang buong akala niya sa oras na maikasal sila ay yun ang umpisa ng masaya nilang pagsasama. Pero hindi pala dahil kalbaryo pala ang kapalit nito. Tayo na po, ma'am. Hinihintay ka na ni Mr. Marquez. Sabi ng isang lalaki na sa tingin ni Trixie ay leader ng grupo. Kahit mahirap, kahit ayaw niya na wala siyang magagawa kundi ang sumama sa mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin nun na basta na lang niyang tatanggapin ang magiging kapalaran. Sumakay sila sa itim na van. Habang nasa biyahe ay napansin niyang palabas na ng Maynila ang tinatahak nilang daan. Teka lang, sandali. Palabas na to ng Maynila Saan niyo ba ako dadalhin? Hindi napigilan ni Trixie ang sariling tanungin ng mga lalaki. Sa bahay bakansyonan ni Mr. Marquez sa Bulacan. Sagot ng lalaki. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating din nila ang bahay bakasyunan ni Mr. Marquez. Isa itong malaking bungalow. Inalalayan siyang makababa ng sasakyan ng mga ito. Nagpatiuna na sa paglalakad ang dalawang lalaki habang akay-akay naman siya ng isa. Nang makapasok ng bahay ay inutusan siya ng mga itong umupo. Nasaan ang amo niyo? Lakas loob niyang tanong. Nasa kwarto niya, saglit. Tatawagan ko si Raul. Bantayan niyo si Miss Trixie. Tatawagan ko lang si Mr. Marquez. Sabi ng lalaki sa dalawa. Tumango naman ang dalawa. Habang hinihintay ni Trixie ang pagbaba ni Mr. Marquez ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya. Hindi niya ito kilala pero parang pamilyar sa kanya. Nasa ganon siyang isipin nang makarinig siya ng yabag na papalapit sa kinaroroonan niya. Gusto sana niyang lingunin ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi nagtagal ay huminto ang mga yabag sa mismong likuran niya.
Naaamoy pa ng dalaga ang mabangong pabango ng lalaki na kay sarap amuyin. So, ikaw pala si Trixie Garcia, ang babaeng binenta ng sariling asawa. Ngayon, masasabi ko na hindi ako nagsisi na binila kita. Maganda ka at fresh. Ani ng lalaking may malalim na boses na walang iba kundi si Mr. Marquez. Doon na hindi nakatiis si Trixie. Nilingon niya ang may-ari ng boses. Nakatayo ngayon sa kanyang likuran ang isang matangkad na lalaki na may magandang pangangatawan. Matangos na ilong, makakapal na kilay na bumagay sa chinitinutong mga mata. Mapupulang mga labi na kay lambot sigurong hawakan. Kamuntik pang mapalundag ang dalaga nang tumikimito ng sunod-sunod. Alam ko na hindi mo pa ako kilala, kaya hayaan mo akong personal na magpakilala sa'yo. I'm Gray Marquez. Hindi ako interesado makilala ka. Ang gusto kong malaman kung bakit ako binenta sa'yo ni Justin. Simple lang. May utang siya sa akin na nagkakahalaga ng 5 milyon. Dahil wala siyang maibayad, kaya sinabi niyang ikaw na lang ang ipambabayag utang niya. Yun nga lang kailangan ko siyang bayaran ng 10 milyon. O diba? Ang tuso ng asawa mo. Actually, nung una nag-aalangan ako. Pero nang ipakita niya sa akin ang picture mo, kaagad na nagbagong isip ko. Kung maganda ka sa picture, mas maganda ka pa pala sa personal. Ngayon ay malinaw na ang lahat kay Trixie. Binenta siya ni Justin dahil may utang ito kay Mr. Marquez at higit sa lahat dahil sa kabit nito. Gusto niyang umiyak pero hindi pwede. Kailangan niyang maging matapang. Hindi pwedeng makita ng lalaking nakabili sa kanya na mahina siyang babae. Ngayong nabili niyo na ako sa halagang 10 milyon sa walang hiya kong asawa. Ano magiging trabaho ko sa inyo? Walang paligoy-ligoy na tanong niya sa lalaki na ikinangiti naman ito. Paliligayahin mo ako sa kama. Papayag ka ba? Tugon ni Mr. Marquez, sabay hagod ng tingin sa kanya. Bakit? May choice ba akong tumanggi sa gusto mo? Di ba wala naman? Kasi hawak mo na ako. Nabili mo na ako sa malaking halaga. Matapang niyang tugon. Good job, Miss Garcia. Ang talino mong mag-isip. Dahil dyan, napahanga mo ko. Hindi ka kagaya ng ibang mga babaeng mahina at iiyak-iyak na parang bata. Naisip ni Trixie, anong saysay kung iiyak siya at magmamakaawa. Ganong wala naman siyang laban. Isang simpleng tao lang siya, samantalang si Mr. Marquez ay mayaman at makapangyarihan. Anong laban niya? Di ba wala? Umupo ito sa katabi niyang upuan at pinagmasdan nito ang mukha niya, pababa sa mga labi. Nakaramdam naman siya ng pagkailang sa klase ng tingin nito. Napaigtad pa si Trixie nang hawakan nito ang mukha niya pababa sa labi niya, habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napakaganda mo, Trixie. Ang tanga ni Justin dahil binenta ka lang niya at ipinagpalit kay Tanya. Kilala mo si Tanya, na babae ng asawa ko? Gulat niyang tanong sa lalaki. Yes, my dear. Isa lang naman si Tanya sa mga babae sa sakahasa ko. Doon sila nagkakilala ni Justin, hanggang sa maging sila. Kung tatanungin mo ako kung bakit alam ko, syempre, tauhan ko si Tanya, kaya alam kong bawat galaw niya. Labis na nasaktan si Trixie nang malaman na pinagpalit siya ni Justin sa isang babaeng mababa ang lipad. Napapaisip tuloy siya kung ano bang kulang sa kanya, bakit kailangan siya nitong ipagpalit. Ayaw ba nito sa isang katulad niyang disente at mas gusto ba nito ng sausawa ng bayan? Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha na kaagad namang pinunasan ni Mr. Marquez. Doon lang niya naalala na katabi pala niya ito sa upuan. Don't cry. Hindi mo siya kailangang iyakan. Hayaan mo akong pawin ang nararamdaman mong bigat dyan sa dibdib mo. Hayaan mo akong pasayahin ka. Pabulong na sabi ng lalaki. Napapikit na lamang si Trixie nang maramdaman ng mainit nitong mga labi na dumampi sa mga labi niya. Nang hindi siya tumutol sa ginagawa nito, ay maingat nitong ibinuka ang mga labi niya. Ilang sandali pa ay namalayan na lamang ni Trixie ang sariling nakikipaghalikan kay Mr. Marquez. Ang banayad nitong halik ay naging mapusok at mapaghanap.
Habang tumatagal ang kanilang halikan, ay siya namang pagkabuhay ng init sa kanilang mga katawan. Napaliyad pa siya ng maramdaman ng isang palad nito na ngayon ay humahaplos na sa kanyang dibdib na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Saglit nitong binitawan ang mga labi niya. Nagulat pa ang dalaga nang buhatin siya nito na parang bata. "Wait, saan mo ko dadalhin?" Naitanong na lamang ni Trixie sa lalaki. Dadaling kita sa kwarto ko. Doon natin ipagpapatuloy ang naumpisa natin. Tugon ni Gray sabay ngisi sa babae. Bigla namang namula ang mukha nito. Pagkapasok ng kwarto ay maingat siya nitong inihiga sa kama at pagkatapos ay isa-isang hinubad ang mga kasuotan. Napatakip bigla ng mata si Trixie, ngunit sa gulat niya ay tinanggal yun ni Gray. Bakit ganyan ang reaction mo, sweetie? Don't tell me, hindi ka pa nakakakita ng lalaki na kaubad. Sa pagkakaalala ko, matagal na kayong dalawa ni Justin. Imposible namang walang nangyayari sa inyo, di ba? Napalunok bigla ng laway si Trixie. Ang gusto sana ni Trixie ay ibibigay lamang niya ang kanyang pagkababae sa lalaking pakakasalan. Ang akala niya ay si Justin yun pero hindi pala. Ngayon ay nabili na siya ni Mr. Marquez at gustuhin man niyang tumanggi ay hindi pwede. Naisip niyang sakyan na lamang ang pagkakataon. Gusto niyang ipakita kay Justin na hindi ito kawalan sa kanya, na kaya niyang magbago, na hindi siya mahinang babae katulad ng inaakala nito. Nginitian niya si Gray sabay iling. Nang matapos nitong mahubad ang lahat ng mga saplot sa katawan, ay siya naman ang binalingan nito. Namalayan na lamang ni Trixie ang sariling tinutugon ng mga halik ni Gray hanggang sa pakawalan nito ang mga labi niya at ang dibdib naman niya ang pinaghahalikan nito. Kinaumagahan ay nagising si Trixie na masakit ang buong katawan. Natampal pa niya ang noo nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Pinagkaloob lang naman niya ang sarili sa lalaking nakabili sa kanya. Hindi naman siya lasing, pero pakiramdam niya ay nalasing siya sa mga halik at haplos nito. Aaminin niyang sa tagal nilang magkasintahan ni Justin ay hanggang kiss lang ang ginagawa nila. Ni hindi pa nga nito nahahawakan ng kahit anong parte ng katawan niya. Ganon siya kahigpit pagdating sa sarili. Kaya naman nagtataka siya kung bakit kay bilis niyang naibigay ang sarili sa lalaking estranghero. Naiiling na lamang na bumangon siya. Hinagilap ang mga damit at mabilis na isinuot. Nang matapos magbihis ay napatingin siya sa gawin ni Gray. Mahibing pa rin tong natutulog. Natukso siyang pagmasdan ng maamo nitong muka hanggang sa bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. Naiiling na lamang siya nang maalala ang nangyari sa kanilang dalawa. Samantalang naramdaman naman ni Gray na may mga matang nakamasid sa kanya. Pasimple niyang iminulat ang mga mata at nakita niya si Trixie na pinagmamasdan siya. Nagtataka siya kay Justin kung bakit nito nagawang ipagpalit ang asawa kay Tanya. Samantalang napakaganda nito. At hindi lang yun, mukhang mahal na mahal pa nito si Justin. Siya si Gray Marquez, ang nagmamay-ari ng ilan sa mga pasugalan at kaza sa kanilang lugar. 35 years old, walang asawa. Focus kasi siya sa kanyang mga negosyo. Para sa kanya ay sagabal lang ang pag-aasawa, pero hindi ibig sabihin nun na zero ang sex life niya. May mga babae siyang binabayaran para paligayahin siya kapag gusto niyang maglabas ng init ng katawan. Kontento na siya sa buhay niyang yun. Hindi naman sa ayaw niyang mag-asawa, sadyang wala pa talaga yon sa isip niya ngayon. Nangangarap din naman si Gray na balang araw ay matatagpuan niya ang tamang babae na mamahalin niya at ihaharap sa altar. Ang babaeng magiging ina ng mga anak niya. Ngunit kay hirap hanapin ang babaeng pinapangarap niya. Hanggang sa isang araw ay kinausap siya ni Justin. May mahalaga daw itong sadya sa kanya. Matagal na niyang kilala si Justin. Madalas kasi ito sa kasino at kasa niya. Girlfriend na nga nito ang isa niyang tauhan sa kaza na si Tanya. Pero sa pagkakaalam niya ay may girlfriend ito at malapit ng ikasal. Nakaramdam tuloy siya ng awa para sa girlfriend ni Justin. Hindi nito alam na niloloko lang ito ni Justin. Anong kailangan mo? Kunot niyang tanong dito. Mr. Marquez, wala pa akong pera pambayad sa'yo. Baka naman, pwede mo pa akong bigyan ng ilang linggong palugit.
Masyadong malaking halaga ang 5 milyon. Hindi ko kaagad yun mabubuo ng ganun kabilis. Sabi ni Justin sa nakikiusap na boses. I don't care. Masyado nang matagal ang utang mo sa akin, Justin. Ilang palugit na ba ang binigay ko sa'yo, ha? Maraming beses na kitang binigyan ng palugit, pero wala kang ginawa. Wala akong pakialam kung saan mo kukunin ang pambayad mo sa akin. Basta, kailangan ko yun bago matapos ang linggong to. Mariin niyang tugon. Nakikiusap ako sa'yo, Mr. Marquez. Promise, this time, bababayaran na talaga kita. Pagsusumamo pa nito. I'm sorry, Justin. Nakapagdesisyon na ako. At sa oras na hindi mo maibalik ang pera ko, magpasensyahan na lang tayo. Matigas niyang tugon. Okay, kung hindi na talaga kita mapapakiusapan, may ibibenta na lang ako sa'yo sa halagang 10 milyon. Napataas bigla ang isang kilay nito. What? 10 milyong piso? Yes, Mr. Marquez. 10 milyon. Alam ko naman na barya lang yun sa'yo. Nakangising sabi nito. Ano bang ibibenta mo sa akin? Ang girlfriend ko si Trixie. Walang prenong sagot ni Justin na ikinatayo niya sa upuan. What? Are you out of your mind? Girlfriend mo ibibenta mo sa akin? Tao ang girlfriend mo, Justin. Hindi isang bagay na pwede mong ibenta. Nakaramdam siya ng inis kay Justin. Matagal ko na siyang hindi mahal. Pinipilit ko lang ang sarili ko na ituloy ang kasal namin. Kahit nang totoo, wala na akong pagmamahal na nararamdaman para sa kanya. Maganda at sariwa si Trixie. Hindi ka magsisisi kapag binili mo siya sa akin. Dinukot ni Justin ang wallet sa suot na pantalon. May kinuha doon at ibinigay sa kanyang isang picture ng babae. Siya si Trixie, ang girlfriend ko. Nakita mo naman kung gaano kaganda. Pinagmasdan niyang mabuti ang picture. Tama ang sinabi ni Justin. Maganda ang girlfriend nito. Walang lalaki ang aayaw dito. Hindi nga alam ni Gray kung bakit napapayag siya kaagad ni Justin ng ganun kabilis. So paano ba yan? Wala na akong utang sa'yo, Mr. Marquez. Bayad na ako sa'yo. Fine. Kailan mo ibibigay sa akin ang girlfriend mo? Sa gabi ng honeymoon namin. Kailangan ko naman makuha ang pera ko. Kapag hawak ko ng girlfriend mo, okay deal. Naiiling na lamang si Gray nang maalala ang pag-uusap nila ni Justin. Itinuloy niya ang pagtulog kahit inaantok pa siya. Tuwang-tuwa naman sina Justin at Tanya nang ihatid ng mga tauhan ni Mr. Marquez ang perang kabayaran ni Trixie. Halos sambahin ng babae ang maraming pera. Grabe, Han! Ang daming pera nito! Magagawa na natin ang gusto nating gawin kagaya namang mag-travel sa iba't ibang lugar. Nakangiting sabi ni Tanya. Yeah. Tugon ni Justin sabay kabig sa babae. Tama talaga ang desisyon natin na si Trixie ang ibenta kay Mr. Marquez. Tingnan mo, tiba-tiba na naman tayo, Han. Tama ka, Tanya. Pero nakokonsensya pa rin ako sa ginawa ko kay Trixie. Mabait siyang tao at minahal niya ako. Tapos ito lang igaganti ko sa kanya. Okay lang yun, Han. Hindi mo kailangan makonsensya. Ginawa mo lang ang nararapat. Ang mabuti pa, paligayahin na lang kita para mawala yung nararamdaman mo. Si Tanya ang naunang humalik sa lalaki hanggang sa naging parehong mapusok. Ilang sandali pa ay wala na silang mga saplot sa katawan at pinapaligaya na ang isa't isa. Kinahapunan ay pinayagan siya ni Gray na umuwi sa bahay para kumuha ng mga gamit. Pero gusto kasi nito kung nasaan ito ay dapat ay nandun din siya. Gustuhin man niyang tumanggi pero hindi pwede at hawak na siya ng lalaki sa leeg. Nagtaka pa ang mama niya nang makita siya. Wala siyang nilihim sa ina. Sinabi niya ang ginawa sa kanya ni Justin, maging ang pagbenta nito sa kanya kay Mr. Marquez. Walang hiyang Justin na yon! Anong akala niya sa'yo? Gamit na pwedeng ibenta? Galit na sabi ng mama ni Trixie. Tama na, ma. Baka kung mapano pa kayo kaya wala na tayong magagawa kundi ang tanggapin na lang to. Ang maging kapalaran ko. Wala tayong laban kay Mr. Marquez. Marami siyang pera at mga tauhan. Baka kung ano pang gawin niya sa atin kapag hindi ko siya sinunod. Pero paano ka na ngayon, anak? Baka pahirapan ka ng Mr. Marquez na yon. Hindi kita pinalaki para lang ibenta ng walang hiyang Justin na yon. Wanda talaga sa akin ng lalaki yun sa oras na makita ko siya. Kaya ko to, ma. Huwag kayong mag-alala sa akin.
Remember, lahat ng problema may solusyon. Basta magdasal lamang at maniwala sa Panginoon. Anong balak mo ngayon, anak? Kailangan kong sundin ang mga gusto ni Mr. Marquez. Sa tingin ko naman, hindi siya masamang tao. Kailangan kong makuha ang loob niya. Ikaw ang bahala, anak. Basta mag-iingat ka, ha? Ayaw kitang mapahamak. Pangako, ma. Mag-iingat ako para sa inyo. Naiiyak na nagyakap ang mag-ina nang matapos ang yakapan ay kaagad niyang inimpake ang mga gamit. Pagkatapos mag-impake ay nagpaalam na siya sa mama niya na aalis na. Pasakay na siya sa sasakyan ni Mr. Marquez nang makita niya sa di kalayuan si Justin, kasama nito si Tanya. Sa labis na galit ay patakbo niyang sinugod ang dalawa. Wow! Believe din naman ako sa inyong dalawa eh. Lalo na sa'yo, Justin. Hindi ko alam kung bakit nakakatulog ka pa ng mahimbing sa gabi pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Nagulat naman ang dalawa nang makita siya. Trixie, please. Ayoko ng gulo. Maraming tao dito. Nakakaya. Mahinang sabi ni Justin sa kanya. Iba ka rin ah. Pagkatapos mo akong ibenta kay Mr. Marquez, may gana ka pang mahiya. Alam ko na, Justin, kung bakit mo ako binenta. May utang ka kay Mr. Marquez at bukod doon, sinulsulan ka ng haliparot na yan. Saan napunta ang utak mo, ha? Pinagpalit mo ako sa babaeng saka sa nagtatrabaho? Sa babaeng marami nang gumamit? Hindi ko alam na yung palang taste mo sa isang babae. Nakakadiri ka, Justin. Bagay nga kayong dalawa. Mga baboy. Hoy, Trixie. Maggandahan-dahan ka nga sa mga sinasabi mo tungkol sa akin. Oo, sa kasa nga ako nagtatrabaho at nagpapaligaya ako ng mga lalaki. Kaya nga nagustuhan ako ni Justin, di ba? Pero lilinawin ko lang sa'yo hindi ako baboy. Tama na yan. Saway sa kanilang dalawa ni Justin. Itong tatandaan mo, Justin. Pagsisisihan mong ginawa mo sa akin. Darating ang araw na lalapit ka sa akin at magmamakaawa. Huwag ka nang umasa pa, Trixie. Dahil hindi yun mangyayari. Nagmamahalan kaming dalawa ni Justin, oh. Ikaw, dun ka kay Mr. Marquez. Ani Tanya sabay ngisi sa kanya. Gustong-gusto niyang sugurin si Tanya ng sabunutan at pagsasampalin, pero ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang magmukhang talunan sa harapan ng dalawa. Walang lingon-likod na tinalikuran niya ang mga ito. Ngayon ay alam na niya kung anong klaseng tao ang lalaking minahal niya. Pinagsisisihan niya na minahal niya ito at pinagkatiwalaan dahil ito pala ang sisira ng buhay niya. Pagkabalik ni Trixie sa bahay bakasyunan ni Mr. Marquez ay kaagad siya nitong sinalubong. Mabuti naman at nandito ka na, Trixie. Ang akala ko hindi mo na ako babalikan. Nang binigay ko sa'yo ang sarili ko sa'yo kagabi, tinanggap ko ng bagong buhay na naghihintay sa akin. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Basta hayaan mo lang ako na maging malaya. Madali lang naman ako kausap, Trixie. Basta susundin mo ang gusto ko. Wala tayong magiging problema. Salamat. Ilagay mo na sa kwarto ko ang mga gamit mo. Pagkatapos ay bumaba ka na at sabayan mo akong kumain. Ang akala ni Trixie ay mahihirapan siyang pakisamahan ang isang Gray Marquez, ngunit hindi naman pala. Sa totoo lang ay magaan itong kasama at hindi porkit magkatabi silang natutulog sa iisang kama ay palaging may magaganap sa kanila. Kung minsan kasi ay wala dahil madalas itong ginagabi sa pag-uwi. Napansin ni Trixie na mas focus sa business si Gray kesa sa ibang bagay. Katulad ng kanila na pagkasunduan ay malaya siyang nakakagalaw. Malaya niyang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin maliban sa isang bagay, ang lumapit o makipag-usap sa mga lalaki. Habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na siyang nasasanay na kasama si Gray. Pakiramdam nga niya ay totoong mag-asawa na sila. Kasal at anak na lang ang kulang sa kanilang dalawa. Isang gabi ay niyaya ni Gray na uminom ang pinsang si Carl. Gusto niyang uminom at may mapagsabihan ng mga bagay-bagay. May problema ka ba, Kaz? Kaya mo ako niyayang uminom? Tatawa ka ba kapag sinabi ko sa iyong in love na ako? Of course not. So sino tong lucky girl na nagpapatibok ng puso mo? Si Trixie, Kaz. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta isang umaga, nagising na lang ako na mahal ko na siya.
na gusto ko siya makasama hanggang sa pagtanda ko. Kwento niya sa pinsan. Congratulations, Kaz! So ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na sa kanya na mahal mo siya. Malay mo, mahal ka rin niya. Natatakot ako. Why? Anong kinakatakot mo dyan? Ikaw si Gray Marquez, habulin ng mga babae at walang kinatatakutan. Tapos ngayon kay Trixie, dun ka walang pala titiklop? Ani Carl sa natatawang boses. Hindi sa ganun, Carl. Alam ko kasi kung gaano niya kamahal si Justin. Anong laban ko dun, di ba? Wala. Huwag mong pangunahan ang nilalaman ng puso ni Trixie. Sabihin mo sa kanya ang tunay mong nararamdaman para malaman mo magiging sagot niya. Natatakot nga ako mabasted. Okay lang mabasted, no? At least may ginawa ka kaysa naman sa wala. Kahit nag-aalangan ay sinunod pa rin ni Gray ang payo ng pinsan. Kinabukasan ay nagpa-deliver siya ng maraming bulaklak sa kanyang bahay na ipinagtaka naman ni Trixie. Bakit ang daming bulaklak? Saan mo to gagamitin? Para sa'yo lahat ng bulaklak na yan. Sana magustuhan mo. Ha? Para sa akin? Pero bakit mo ko binibigyan ng ganyan karaming mga bulaklak? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Trixie. Hindi ako marunong manligaw. Pero ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Gusto kita. At gusto kitang pakasalan. Sana pumayag ka. Nagulat naman si Trixie sa mga katagang lumabas sa bibig ni Gray. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito ang mga bagay na yun. Tama bang narinig ko? Gusto mo ako? Yes, Trixie. I like you. Sana tanggapin mo ang pag-ibig ko. Ayaw kong mangako sa'yo ng kung ano-ano. Basta, ito lang ang masasabi ko. Mamahalin kita hanggang sa huling sandali ng buhay ko dito sa mundo. Teka lang, Gray, Hindi mo pa ako lubos kilala. At saka, shh! Sapat na sa akin ang 1 taon para kilalanin kita. Alam kong mabuti kang tao at magiging mabuti kang asawa at ina sa mga anak natin. Hindi kita minamadali, Trixie. Basta pag-isipan mong mabuti. Kapag handa ka na, sana pakasalan mo ako. Hindi naman nakasagot ang babae. Sige, Gray. Tanging naisagot na lamang niya sa binata. Kinuwento ni Trixie sa mama niya ang ginawang pagtatapat sa kanya ni Gray na ikinatuwa naman ng ginang. Bakit masaya kayo, Mama? Huwag niyo sabihin sa akin na gusto niyong maging manugang si Mr. Gray. Biro niya rito. Oo naman, anak. Aaminin ko sa'yo. Masaya ako sa kinikwento mo sa akin. At saka, matagal ko na nga napapansin na may lihim talagang pagtingin sa'yo yung Gray na yan. Talaga, Mama? Paano niyo nasabi? Napapansin ko sa mga titig niya sa'yo. At saka, boto ko sa kanya para sa'yo. Mabait na tao si Gray. Huwag kang matakot na buksan ang puso mo sa kanya. Magkaibang tao si Gray at Justin. Sabi nga ng iba, kung wala sa una ang forever mo, nasa pangalawa. Huminga ng malalim si Trixie at inalala ang masasayang sandali na kasama si Gray. Si Gray ang taong madaling pakisamahan, pakibagayan. Si Gray ang taong madaling lapitan sa oras ng pangangailangan. Saksi si Trixie kung paano tratuhin ni Gray ang mga tauhan, maging siya naman ay napangiti siyang kinapa ang puso at pinakaramdaman ito. Alam ko na po, Mama. Ang sagot. Salamat dahil binuksan niyo ang mga mata ko. Walang anuman, anak. Masaya ako sa magiging desisyon mo. Alam ko this time ay nasa tamang lalaki ka na. Niyakap niya ang mama niya bago nagmamadaling umalis. Kailangan niyang makausap si Gray at sabihin dito ang tunay na nilalaman ng puso niya. Pinuntahan niya ito sa kaza at naabutan itong abala sa pakikipag-usap sa mga tauhan nito. Ngumiti ito na makita siya. Patakbo niya itong niyakap ng kahihigpit na ikinagulat naman ng binata. Naiiyak na bumitiw siya sa pagkakayakap dito. What's wrong? May problema ka ba? Nag-aalala nitong sabi. May sagot na ako, Ray, sa sinabi mo sa akin. Oo, mahal din kita at nakahanda ako magpakasal sa'yo. Nakangiti niyang sabi sa binata. Really, Trixie? Mahal mo rin ako at magpapakasal ka sa akin? Paglilinaw nito sa sinabi niya. Oo, Gray, magpapakasal ako sa'yo kahit saang simbahan pa. Nagulat na lamang si Trixie nang bigla siya nitong buhatin at iikot-ikot.
Wala itong pakialam kahit maraming tao ang naroon. Nang mapagod ito sa ginagawa ay ibinaba siya nito at mabilis na inangkin ang mga labi niya na kaagad naman niyang tinugon. Matagal silang naghalikan bago nito pinakawala ng mga labi niya. Thank you so much. I love you, Trixie. I love you too, Gray. Pero may problema pa. Anong problema? Tell me. Maayos natin yan. Yung kasal namin ni Justin. Kailangan mapawalang bisa yon. Don't worry, love. Akong bahala sa lalong madaling panahon. Mawawala ng bisa ang kasal nyo. At kapag nangyari yun, pwede tayo magpakasal anytime na gustuhin natin. Salamat, Gray. Galit na galit si Justin nang malaman na may ibang lalaking kinalulukohan si Tanya. Kaya pala madalas itong umalis ng bahay at gabi na umuuwi. Bukod doon ay panay ang pagsha-shopping nito ng kung ano-ano. Isang beses nga ay nahuli niya itong may pinamiling gamit pang lalaki. Ang akala niya sa kanya yun, pero hindi pala, kundi sa lalaki nito. Saan ka na naman galing ha? Anong oras na? Uwi pa ba to ng matinong babae? Galit nitong salubong kay Tanya. Ano naman sa'yo kung ginabi ako ng uwi? Mabuti nga umuwi pa ako dito eh. Tapos ito lang yung sasalubong mo sa akin? Huwag mo akong ginagalit, Tanya. Ang akala mo ba, hindi ko alam na may lalaki ka? Huwag lang kayong papahuli sa akin dahil hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa inyo. Ang dami mong sinasabi, Justin. Nakakatakot ah. Gusto mong malaman galing mismo sa akin kung may lalaki ako? Pwes, oo. Ang sagot ko, may lalaki ako. Bakit? May magagawa ka ba? Hayop kang babae ka. Malandi eh. Sa labis na galit ay pinagsasampal niya si Tanya hanggang sa dumugo ang mukha nito. Hindi niya matanggap na nagawa siya nitong lokohin pagkatapos ng mga ginawa niya para dito. Nagawa niyang ibenta ang sariling asawa dahil sa sulsul nito sa kanya. Nagawa niyang iwan ng matinong babae at ipagpalit sa isang pokpok. Tapos ay ito lang ang gagawin nito sa kanya, ang lokohin siya. Simula bukas, hindi ka nalalabas ng bahay. Makakalabas ka lang kapag kasama mo ko. Hindi ako papayag na patuloy mo akong lokohin, Tanya. Ibahin mo ko sa mga naging lalaki mo. Bulyaw niya rito bago iniwan. Kinaumagahan, nang magising si Justin ay wala na sa kanyang tabi si Tanya. Hinanap niya ito, ngunit hindi niya ito makita. Nang mapansin niyang bukas ang cabinet ay napamura pa siya nang makitang wala na doon ang mga damit nito. Walang hiya. Tinakasan ako. Humanda ka sa akin, Tanya. Sa oras na matagpuan kita, malalaman mo kung paano ako magalit. Isasara na sana niya ang cabinet nang mapansin na wala na doon ang bag na itim sa ilalim kung saan niya ito siniksik. Sa labis na galit ay malakas niyang sinipa ang cabinet dahilan upang masira ito. Hayop ka, Tanya. Ninakaw mong pera ko. Pagbabayaran mo ng mahal tong ginawa mo sa akin. Kahit saang lupalop ka pa ng mundo magtago, hahanap-hanapin pa rin kita at sisingilin sa mga atraso mo sa akin. Walang araw na hindi niya hinahanap si Tanya, ngunit bigo siyang mahanap ang babae. Dahil dito ay nagising sa katotohanan si Justin na pera lang niya ang gusto ni Tanya. Ang tanga-tanga niyang nagpauto siya sa babae. Umabot pa sa puntong ibinenta niya ang sariling asawa sa ibang lalaki para lamang sa isang malaking halagang pera. Dahil dito ay nagdesisyon si Justin na balikan si Trixie at ayusin ang kanilang kasal. Tutal ay sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay mag-asawa pa rin silang dalawa. Walang sinayang na sandali si Justin. Kaagad niyang pinuntahan sa casa si Gray upang kausapin tungkol kay Trixie. Nagulat pa ito nang makita siya. O Justin, anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Kailangan natin mag-usap tungkol kay Trixie. Diretsahan niyang sabi. Sa pagkakaalam ko, wala na tayo dapat pag-usapan kay Trixie. Binayaran na kita sa halagang gusto mo. At saka, mahigit 1 taon na nakakalipas. Bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot dito? Dahil nagising na ako sa katotohanan. Mahal ko si Trixie at kukunin ko na siya sa'yo. Ano nga ulit sinabi mo? Kukunin mo si Trixie? Kung totoong mahal mo si Trixie, hindi mo siya magagawang ibenta sa akin. At mas lalong hindi mo siya magagawang ipagpalit sa ibang babae at sa isang pokpok pa talaga. Ang tanga mo, Justin. Ginto na nga.
Pinagpupunit mo pa sa basura. Alam ko nagkamali ako. Kaya nga ako nandito para ayusin ang relasyon namin mag-asawa. Nasaan si Trixie? Gusto ko siya makausap. Wala ka nang aayusin, Justin. Hindi ka na mahal ni Trixie. Kung tungkol sa kasal niyong pinagmamalaki mo, wala na yun. Anong ibig mong sabihin? Matagal nang nag-file ng annulment si Trixie. At sa tulong ng pera ko, mabilis na napawalang bisa ang kasal ninyo. In short, hindi na kayo mag-asawa ngayon. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang. Sabihin mo! Hindi ako marunong magsinungaling, Justin. Alam mo yan. Kung ayaw mong maniwala, edi punta mo si Trixie sa bahay nila. Talagang gagawin ko yan. At sa oras na malaman ko na ginagago mo lang ako, humanda ka sa akin, Mr. Marquez. Babakalikan kita. Banta niya sa lalaki bago nagmamadaling umalis ng kaza. Nanlaki pa ang mga mata ni Trixie nang mapagbuksan ng pinto si Justin. Gusto sana niya itong pagsaraduhan, ngunit ayaw niya namang maging bastos na tao. Anong ginagawa mo dito? Pagkatapos mong ginawa mo sa akin, may gana pa ang tumungtong dito sa pamamahay namin? Galit niyang sabi sa lalaki. Alam ko, Trixie. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero pinagsisisihan ko yun. Nandito ako para sabihin na mahal pa rin kita. Handa na ako na ayusin ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Natawa naman bigla si Trixie sa sinabi ni Justin. Ang kapal naman ng mukha mo, Justin. Pagkatapos ng ginawa mo, may gana ka pang sabihin sa akin na mahal mo ko? Umalis ka na. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Masaya na ako ngayon. Alis! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binabalikan. Alam ko mahal mo pa rin ako, Trixie. Nararamdaman ko yun. Hindi lang pala makapal ang pagmumukha mo, Justin, kundi filingero ka rin. Matagal nang nawala ang pagmamahal ko sa'yo at kasalanan mo yun. Pinagpalit mo ako sa ibang babae, sa ibang babaeng pokpok. Kung may nararamdaman man ako dito sa puso ko para sa'yo, yun ay ang galit at pagkasuklam. Naiintindihan ko yung Trixie. Pero sana naman, huwag mong ipagkait sa akin na makasama ka. Ayusin natin to. Magsama tayo bilang mag-asawa. Pangako, magiging mabuting asawa na ako sa'yo. At tama sa magiging anak natin. Huli na ang lahat, Justin. Hindi na tayo mag-asawa. At isa pa, ikakasal na ako kay Gray. Tamang narinig mo. Ikakasal na ako sa lalaking bumili sa akin. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi ka pwede magpakasal sa iba dahil kasal ka pa sa akin. Matagal nang napawalang bisa ni Gray ang kasal natin. Alam mo naman na kapag si Gray ang gumawa, walang imposible sa ngalan ng pera. Kaya mo lang yung sinasabi sa akin dahil galit ka. Tama na, Trixie. Huwag mo nang paglaruan ng damdamin ko. Hindi alam ni Trixie kung ano ang tamang maramdaman sa mga naririnig niya ngayon galing kay Justin. Ang kapal ng mukha nitong sabihin na tama na at huwag paglaruan ng damdamin niya. Umalis ka na at huwag kang babalik dito. Alis! Sigaw niya rito. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagiging maayos. Patawarin mo ako sa lahat-lahat, Trixie. Pangako, magbabago na ako. Aayusin ko ng pamilya natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo na kaya kong magbago. Huli na ang lahat, Justin. Sinayang mong pagmamahal at pagtitiwala ako sa'yo. Akala ko nun, ikaw nang lalaking para sa akin. Ang lalaki magmamahal sa akin ng buo. Pero hindi pala. Gustuhin man kitang patawarin ngayon, masyado pang sariwa ang sugat na iniwan mo dito sa puso ko. Umalis ka na. Patahimikin mo na ako. Masaya na ako sa buhay ko ngayon kasama ang lalaking totoong nagmamahal sa akin. Walang pakialam na pinagsaraduhan niya ng pinto ang lalaki matapos ang chapter ng buhay niya na kasama ito. Ngayon ay malapit na niyang harapin ang bagong buhay kasama si Gray, ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya at nakahanda siyang samahan hanggang sa dulo ng mundo. Hindi nagtagal ay naganap ang pag-iisang dibdib nila ni Gray sa isang beach resort sa Bulacan na dinaluhan ng maraming tao. Napakasaya ni Trixie dahil sa wakas ay matutupad na ang pangarap niyang magkaroon ng masayang pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman ay may mga matang nag-aapoy na nakatingin sa kanila sa di kalayuan. Kung inaakala mong magiging masaya ka, Trixie, habang ako talunan, pwes, nagkakamali ka. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo ni Gray. Hindi.
Ani Justin habang pinagmamasdan ng nagaganap na kasal ni na Trixie at Gray. Ilang araw lang pagkatapos maikasal ni na Trixie at Gray ay nalaman nilang buntis ito na labis nilang ikinatuwa ang magandang balitang nalaman. Excited na ako na makita ang anak natin. Ikaw ba, excited ka rin ba? Tanong ni Trixie sa asawa. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, excited na. Sana nga kambal para masaya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Sa wakas ay normal na naisilang ni Trixie ang kanilang panganay na anak na si Baby Angelo. Kamukhang kamukha ito ni Gray. Mata lang ang nakuha sa kanya. Ngunit ang hindi nila alam ay yun ang unang beses at huling beses na makikita nila si Baby Angelo dahil nanakawin ito sa kanila ng isang taong may galit sa kanila. Walang iba kundi si Justin. Lalabas na sana ng ospital ng araw na yon si Trixie nang magkagulo sa nursery. Napag-alaman nilang may isang baby ang nawawala. Gray! Ang anak natin! Puntahan mo sa nursery! Baka... Hindi maituloy ni Trixie ang nais sabihin. Bigla kasi ang pag-ahon ng kaba sa kanyang dibdib. Shh! Relax ka lang. Baka mabinat ka. Nandun lang si Baby Angelo. Tsaka, narinig mo naman ang sinabi ng babae kanina, di ba? Isang baby lang ang nawawala. At hindi yun ang anak natin, okay? Sana nga dahil hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na mawala ang anak natin. Okay, ganito na lang. Para sa ikapapanatag ng kalooban mo, sisilipin ko si Baby Angelo sa nursery. Salamat. Kaagad ngang nagtungo sa nursery si Gray upang silipin ang kanilang anak. Ayaw kasi niyang nakikita ang asawa na nag-aalala. Mahirap na at baka mabinat pa ito. Pagkapasok ng nursery ay kaagad siyang nilapitan ng isang nurse na babae. Sir, kayo po ba ang magulang ni Baby Angelo Marquez? Yes. Why? May problema ba? Sir, wag sana kayong mabibigla. Si Baby Angelo po yung babing nawawala. Malungkot na sabi ng nurse. What? Paano nangyaring nawawala ang anak namin? Hindi napigilan ni Gray ang sariling pagtaasan ng boses ang kawawang nurse. Hindi po namin alam, sir. Ngayon lang po ito nangyari dito sa ospital. Huwag po kayo mag-alala. Tinitingnan na ng mga guard ang CCTV. Siguraduhin nyo lang na may babalik ang anak namin. Dahil kung hindi, idedemanda ko kayong lahat. Banta niya sa nurse bago lumabas ng nursery. Pagbalik sa kwarto ni Trixie ay kaagad nitong hinahanap si Baby Angelo. Nag-aalangan siyang sabihin ang nangyari sa kanilang anak. Pero naisip niyang karapatan nitong malaman ang nangyari kay Baby Angelo. Nasaan si Baby Angelo? Untag sa kanya ni Trixie. Love, may sasabihin ako sa'yo. Sana tatagan mo ang loob mo. Ano ba yon? Sabihin mo na sa akin. Huwag yung ganitong pinapakaba mo pa ako. Si Baby Angelo yung nawawala. Ano? Paano nawawala ang anak natin? Huminahon ka muna. Baka mabinat ka. Titignan ng mga guard ang CCTV. Mamaya malalaman natin kung sinong walang hiyang kumuha sa anak natin. Paano ako hihinahon, Gray? Nawawala ang anak natin. Sino ba naman kasi ang kumuha sa anak natin? At anong dahilan niya? Hindi ko nga rin alam. Wala naman akong kaaway sa negosyo. Wait, hindi kaya si Justin ang kumuha kay Baby Angelo? Natigilan bigla si Trixie sa sinabi ni Gray. Kung nagawa siya nitong ibenta, ay hindi malabong kidnapin nito ang anak nila. Pero anong motibo nito kung sakali? Sa tingin mo, Gray, kaya ba ni Justin na magidnap ng inosenteng sanggol? Yes. Naputol lang kanilang pag-uusap nang pumasok ang isang nurse at may pinakitang video na kuha sa CCTV. Kitang-kita doon ang mukha ng taong tumangay kay Baby Angelo. Sinasabi ko na nga ba't si Justin ang kumuha sa anak natin? Galit na sabi ni Gray, sabay kuyom ng dalawang kamao. May gagawin natin ngayon. Anong gagawin natin ngayon, Gray? Paano natin makukuha ang anak natin? Umiiyak na tanong ni Trixie sa asawa. Ako bahala, love. Kahit anong mangyari, makukuha natin sa kanya si Baby Angelo. Napakasama niyang tao. Pati sanggol na walang kamuwang-muwang sa mundo. Dinamay niya. Kung gusto niya ng away, pues, pagbibigyan ko siya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang cellphone ni Trixie. Unknown number ang nakalagay.
Ayaw sana niyang sagutin ngunit malakas ang pakiramdam ni Gray na si Justin ang tumatawag at hindi nga ito nagkamali. Hello? Kumusta ang pakiramdam ng isang inang nawala ng anak? Hayop ko, Justin! Ibalik mo sa amin si Baby Angelo! Huwag mo siyang idamay, wala siyang kasalanan sa'yo! Relax, Trixie. Hindi ko naman sasaktan ng anak ninyo. Ang gusto ko lang naman ay maramdaman mo ang pakiramdam ng nag-iisa. Kung pumayag ka lang sana sa gusto ko, hindi tayo aabot sa ganito. Ikaw kasi, ang arte mo. Tama na, Justin. Tumigil ka na. Sinira mong buhay ko, pati ba naman anak ko? Ilalayo mo pa sa akin. Ano bang gustong sabihin na bibigay namin sa'yo? Sabihin mo sa magaling mong asawa na kailangan ko ng pera kapalit ng kalayaan ng anak ninyo. Bukas ng gabi, ititext ko ang location kung saan kami magkikita. Bawal magsama ng pulis kung ayaw niyong mamatay ang anak ninyo. Ibinigay ni Trixie ang cellphone kay Gray para ito nang kumausap kay Justin. Magkano kailangan mo? Ani Gray sa matigas na boses. 30 million. Okay, fine. Ibibigay namin ang gusto mo. Siguraduhin mo lang na ibabalik mo sa amin si Baby Angelo. Dahil sa oras na niloko mo ko, alam mong masama akong kaaway. Relax, Mr. Marquez. Tao akong kausap. Kaya umasa kang tutupad ako sa usapan natin. Nang matapos ang pag-uusap nila ni Justin, ay kaagad niyang binalingan si Trixie. Don't worry, love. Ibabalik ko sa'yo ng ligtas ang anak natin. Salamat. Ipangako mo sa akin na mag-iingat kayo. Para sa akin. Mahal na mahal kita, Gray. Mahal na mahal din kita. Para sa'yo. Mag-iingat ako. Kami ng anak natin. Kinabukasan ng gabi, eksaktong 8:00 nang dumating si Grace sa lugar na sinasabi ni Justin. Isa itong abandonadong bodega. Lakas loob siyang pumasok sa loob at hinanap ang drum na sinasabi nito. Nang makita ang drum ay kaagad niyang inilagay ang bag na naglalaman ng pera. Bago yun ay tinawagan muna niya ang numero ni Justin. Nilagay ko ng pera. Nasaan ang anak namin? Matapang niyang saad. Relax, Gray. Masyado ka na mga tat. Makita ang anak mo. Iwan mo ang pera dyan. Pumunta ka sa dulo. May isang drum ka makikita doon. Nandun ang anak mo. Utos nito sa kanya. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan, Justin. Ang ayoko sa lahat ay ang ginagago ko. Banta niya sa lalaki. Oo naman. Parang hindi mo naman ako kilala. Sige na, umalis ka na dyan. Pumunta ka sa dulo. Kaagad niyang ibinaba ang tawag at sinunod ang sinabi ni Justin. Nang marating ang dulo ay nakita niya ang drum na sinasabi nito. Hinanap niya ang anak, ngunit wala doon si Baby Angelo. Inis niyang tinawagan ang number ni Justin ngunit hindi na ito makontak. Nagmamadali niyang binalikan ang pera ngunit wala na doon sa pinaglagyan niya. Hayop ko, Justin. Niloko mo ako. Humanda ka sa akin sa oras na makita kita. Papatayin kitang hayop ka. Sigaw ni Gray. Pagka-uwi ng bahay ay sinalubong kaagad siya ni Trixie at hinanap si Baby Angelo. Nasaan si Baby Angelo? Bakit hindi mo siya kasama? Sunod-sunod nitong tanong. Niloko tayo ni Justin. Hindi siya tumupad sa usapan. Ano? Paano na to? Paano na to ngayon, Gray? Ang anak natin. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ni Justin. Nag-aalilang sabi ni Trixie. Huwag ka maglala. Gagawin kong lahat upang mahanap si Justin at maibalik sa atin si Baby Angelo. Pagbabayaran niya ang mahal. Ginawa niya sa atin. Pangako ko yan sa'yo. Wala ngang inaksayang panahon si Gray. Inireport niya sa kinauukulan ang nangyari sa anak nila. Bukod doon ay nagpa-interview na rin siya sa media at nangako magbibigay ng malaking halagang reward sa kung sino man na makakapagturo kung nasaan si Justin Ramos. Dahil dito ay kumalat sa buong pahayagan ng malaking reward na nakapatong sa ulo ni Justin. Marami ang nagka-interest dito. Isa na dito si Tanya. Bingo! Kapag siniswerte ka nga naman, mukhang ako pa ang makakakuha ng malaking reward mo, Justin. Kausap niya sa litrato ni Justin na nakapaskil sa pahayagan. Dahil interesado si Tanya sa malaking reward, kaya naman inumpisahan niyang puntahan si Justin sa dati nilang tinitirhan. Ngunit wala na ito doon. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito, ngunit hindi na ito makontak. Kahit saan ka pa magtago, Justin. Hahanap-hanapin kita.
At sisiguraduhin ko na ako makakakuha ng malaking reward na nakapatong sa ulo mo. Nanggagalaiti sa galit si Justin nang mapanood ang interview ni Gray, maging ang naggalit na balita sa pahayagan tungkol sa malaking reward na nakapatong sa ulo niya. Ang mga mawalang hiya. Sige, gusto niya makipaglaro sa akin? Pagbibigyan ko kayo. Dinampot niya ang cellphone at tinawagan ng numero ni Trixie. Sakto naman na ito ang nakasagot. Kung gusto niyo makita ang buhay ang anak ninyo, itigil niyo ang pagpapakalat ng reward na yan. Huwag niyong sagarin ang pasensya ko. Baka hindi niyo magustuhan ha. Ang pwede kong gawin sa pinakamamahal niyong anak. Walang hiya ka, Justin. Napakasama mong tao. Pati sanggol dinadamay mo. Hindi na ikaw ang dating Justin na nakilala ko. Talagang hindi na akong dating Justin na minahal mo, Trixie. At kasalanan mo to. Kung pumayag ka lang sana sa gusto ko, hindi tayo aabot sa ganito. Kaya lang nagmatigas ka eh. Pinili mo si Gray kesa sa akin. Kung ano man ang mangyayari sa anak mo, kasalanan mo yun. Nakikiusap ako sa'yo, Justin. Tama na. Tumigil ka na. Huwag mo na tong gawin sa anak ko. Wala siyang kasalanan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umiiyak na sabi ni Trixie. Kung gusto mong tumigil ako, pues, sumama ka sa akin, Trixie. Magsama tayo. Ikaw, si Angelo at ako. Bibigyan kita ng 3 araw para makapag-isip ka. Samantalang hindi pa rin mawala-wala sa isipan ni Trixie ang sinabi ni Justin. Naisip niya kung yun ang lang ang tanging paraan para makuha ang anak, ay nakahanda siyang sumugal at magsakripisyo alang-alang sa kanilang anak. Nagdesisyon si Trixie na wag sabihin kay Gray ang tungkol sa pag-uusap nila ni Justin. Kailangan niyang kumilos para sa kaligtasan ni Angelo. Mahal na mahal kita, Gray. Alam mo yan. Sana kung ano man ang mangyari, hindi mawala ang pagmamahal mo sa akin. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw lang laman ng puso ko. Kung ito, wala nang iba pa. Okay? Sa oras na babawi natin si Angelo, aalis na tayo dito. Pupunta tayo sa lugar na hindi tayo masusundan ni Justin. Mahigpit niyang niyakap ang asawa habang tahimik na umiiyak. Sana mapatawad mo ako, Gray, sa gagawin ko. Gagawin ko to para sa kaligtasan ni Angelo. Nating lahat. Sana pagdating ng araw, maintindihan mo ko kung bakit ko to ginagawa. Anang nang isip niya. Kinabukasan, pag-alis ni Gray ay kaagad niyang tinawagan ang numero ni Justin na hindi naman nagtagal ay sinagot nito. Napatawag ka, Trixie. Ibig ba nitong sabihin ay nakapagdesisyon ka na? Ani Justin sa kabilang linya. Oo, nakapagdesisyon na ako. Pumapahig na ako sa gusto mo. Pero may isang kondisyon na kailangan mong gawin. Anong kondisyon? Gusto ko, bago ako sumama sa'yo, ibalik mo si Angelo kay Gray. Total ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Sa bagay, maganda nga yung naisip mo. Total, pwede naman tayong gumawa ng sarili nating anak. Okay, pupapayag ako sa gusto mo. Pagsang-ayon nito sa gusto niya. Dalhin mo mamaya si baby Angelo sa kasa. Sa mismong gate mo siya iwan para mapansin ng mga guards. Paano naman ako makakasigurado na tutupad ka sa usapan? Dadaling ko lang sa kasa si Angelo kapag kasama na kita. Mahirap na. Baka mamaya pinapaikot mo lang ako. Pero ang totoo, hindi ka naman pala sasama sa akin. Hindi ako tanga, Trixie. Iniisip mo pa lang, alam ko na kagad ang nasa isip mo. Walang nagawa si Trixie kundi sundin ang gusto ni Justin. Kaagad niya itong pinapuntahan sa address na binigay nito sa kanya. Pagkasakay ng kotse ay kaagad niyang hinanap si Angelo. Nasaan si Angelo? Nasa bahay. Relax. Makikita rin mo rin ang anak mo. Sinunod ko ang gusto mo. Sana naman this time tumupad ka na sa usapan. Ano ko tanga? Sa tingin mo talaga, Trixie, mapapasunod mo ako sa gusto mo? Pues hindi. Ngayon pa nahawa ko na kayo mag-ina, mas malaking pera makukuha ko sa asawa mo. Ani Justin sabay tawa na parang baliw. Napaka-demonyo mo talaga! Wala kang puso! Masa ako natutupad ka sa usapan, pero hindi pala. Nagsisisi ako na pinagkatiwalaan pa kita. Tumahimik ka! Wala ka na magagawa ngayon, Trixie. Hawak ko ng buhay niyong mag-ina. Sa pilitan nitong tinakpa ng mga mata niya upang hindi makita ang daan na kanilang dadaanan.
Ilang oras din ang itinagal ng biyahe bago huminto ang sasakyan nito. Tinanggal nito ang payong na nakatapkip sa mga mata niya at nagpalingalinga si Trixie sa kapaligiran. Sa tingin niya ay nasa isang lumang warehouse sila. Ano ginagawa natin dito? Ito ang bagong palasyo mo, Trixie. Kasama ang anak mo at ako. Dito tayo titira at bubuo ng masayang pamilya. Inakay siya ni Justin papasok sa loob ng warehouse. Pagkapasok, kaagad niya nakita si Angelo na nakahiga sa banig. Umiiyak na tinakbo niya ito at niyakap. Awang-awa siya ng pagmasda ng anak. Tadtad ito ng rashes sa katawan at sa tingin niya ay lamok ang may kakagawan nun. Walang hiya ka talaga! Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit nagkaganyan ang balat niya? Ano ba iniisip mo ha, Trixie? Aalagaan ko ang anak mo sa ibang lalaki. Siyempre hindi. Tsaka, nag-iisip ka ba? Nakita mong nasa warehouse kami. Malamang maraming lamok, langgam at kung ano-ano pa. Pasalamat ka nga kahit papaano. Hindi ko ginugutom ang anak mo. Nagtaka naman si Gray pagka-uwi ng bahay dahil hindi niya makita ang asawa. Sanay siyang palaging sinasalubong nito't inaasikaso. Wala ito sa kanilang kwarto, kahit sa living room at study room. Tinanong niya ang mga katulong. Ang sabi ng mga ito'y umalis si Trixie pagkaalis niya kanina. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng numero ni Trixie, ngunit nakapatay ang phone nito. Nasaan ka na ba, Trixie? Gabi na. No, huwag naman sanang napahama ka. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya, tumawag na rin siya sa bahay ni na Trixie at nagbabakasakaling nandoon ito. Ngunit wala. Hindi ito doon nagagawi. Yun ang sabi ng mama niya. Oh my God, Trixie. Nasaan ka na ba? Hindi kaya awa ka na rin ngayon ni Justin? Dahil sa isipin yun ay magdamag niyang hinanap ang asawa, ngunit bigo siyang makita ito. Malakas ang kutob ni Gray na may kinalaman si Justin sa pagkawala ni Trixie, kaya kaagad niyang inireport sa mga pulis ang pagkawala ng asawa. Pasakay na si Gray sa kotse nang may babaeng tumawag sa pangalan niya. Nang lingunin niya ito ay walang iba kundi si Tanya. Hinintay niya itong makalapit sa kanya. Ikaw pala, Tanya. Ang tagal kitang hindi nakita. Yeah, pumunta kasi kami ni Justin sa ibang bansa. Nang bumalik kami dito, hindi nagtagal ay naghiwalay kami. Siya nga pala, Mr. Marquez. Nabasa ko tungkol sa ginawa ni Justin sa anak ninyo. May alam ka ba kung saan ko siya matatagpuan? Yes, Mr. Marquez. Yun ang dahilan kaya nilapitan kita ngayon. At hindi lang yun ang alam ko. Ano pang alam mo tungkol kay Justin? Hawak niya si Trixie. What? Sigurado ka ba rin sinasabi mo? Yes, Mr. Marquez. Nakita ko kahapon si Justin na isinasakay sa sasakyan si Trixie. Dahil na-curious ako, sinundan ko ang sasakyan nila. You mean, alam mo kung nasa ng lungga ng hayop na yun? Exactly. Ituturo ko sa iyo ang kinaroroonan niya. Pero sa isang kondisyon. Ibibigay niyo sa akin ng reward na nakapatong sa ulo ni Justin. No problem. Basta ituro mo sa akin kung saan ko matatagpuan ang hayop na yun. Okay, deal, Mr. Marquez. Kaagad ngang itinuro ni Tanya ang kinaroroonan ni Justin. Habang nasa biyahe ay tinawagan na ni Gray ang mga kapulisan. Humanda ka sa akin, Justin. Pagbabayaran mo ng mahalang ginawa mo sa mag-ina ko. Sisiguraduhin ko na hindi ka na bukas sisikatan ng araw. Kinuha ni Gray ang baril sa drawer ng sasakyan. Nakahanda siyang pumatay ng tao, mailigtas lang ang kanyang mag-ina. Pagkarating sa warehouse ay kaagad siyang bumaba ng sasakyan. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Gusto niya nang makita ang mag-ina niya. Samantalang narinig naman ni Justin ang mga yabag na papalapit sa kinaroroonan nilang tatlo. Pasimple siyang sumilip sa maliit na butas at nakita niyang may mga pulis sa labas. Shit, may mga pulis. Paano nilang nalaman nandito tayo? Sumuko ka na, Justin. Tama na to. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Hindi ikaw ang Justin na kilala ko na may mabuting kalooban at marunong magmahal. Wala nang saysay ang buhay ko, Trixie. Wala ka na sa akin. Kahit magbago pa ako, wala nang dahilan. Naging masamang tao na ako sa paningin mo. Sa paningin ninyong lahat. Hindi yan totoo. Lahat ng tao ay may karapatang magbago at isa ka na doon. Basta aminin mo lang ang pagkakamali mo. Makinig ka sa akin, Justin. Magbago ka para sa sarili mo at sa pamilya mong nagmamahal sa'yo. Napakabuti mo, Trixie.
Sa kabila ng lahat ng nagawa ko, nagawa mo pa rin akong payuhan at gisingin sa katotohanan. Patawarin mo ko, Trixie. Sa lahat-lahat. Sana mapatawad mo ko. Sa ngayon, hindi ko masasabi na kaya kitang patawarin. Pero alam ko na darating ang araw na mapapatawad din kita. Salamat, Trixie. Patawad sa lahat-lahat. Tuluyan na nga silang pinakawalan ni Justin. Ang akala ni Trixie ay susuko na ito sa mga pulis, ngunit hindi pala. Dahil bago pa ito mapusasa ng mga pulis ay mabilis na nitong inagawang baril at basta na lamang itinutok sa ulo nito. Hindi nagtagal ay bumulagta ang katawan nito sa semento ng duguan. Tapos na, love. Wala namang gugulo sa atin. Matatahimik na tayo at mamumuhay ng payapa. Ani Gray habang yakap-yakap silang mag-ina. Oo, Gray. Tapos na. Matatahimik na tayo. Sorry kung pinag-alala kita. Ang gusto ko lang naman ay iligtas ang anak natin. Pero sadyang napakatuso ni Justin. Hindi siya tumupad sa usapan namin. Shh, okay lang, love. Naiintindihan ko nararamdaman mo bilang isang ina. Dahil dyan, mas lalo kitang minahal. Magkahawak kamay nilang nilisan ng warehouse na may ngiti sa mga labi. Simula nang mamatay si Justin ay bumalik na sa dati ang tahimik nilang buhay. Oo, galit siya kay Justin dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya rito dahil ito naging daan upang makilala niya ang tamang lalaki. Ang lalaki makakasama niya hanggang sa pagtanda niya. Kung nasan ka man ngayon, Justin, sana maging masaya ka na. Pasensya kung hanggang ngayon, hindi pa rin kita kayang patawarin. Masyadong malalim ang sugat na nilikha mo sa akin sa kabila ng lahat. Gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo dahil dinala mo ko sa tamang lalaki. At tatanawin ko yun na malaking utang na loob sa'yo. Makalipas ang ilang taon, muli siyang nabuntis sa kanilang pangalawang anak. Halos hindi sila makapaniwala nang sabihin ng doktor na triplets ang nakita sa sinapupunan niya. Palabas na silang mag-asawa sa klinik nang makasalubong nila si Tanya. Katulad niya ay buntis din ito. Kumusta ka na, Trixie? Bati nito sa kanya. Maayos naman ako. Ito, buntis sa second baby namin. Ikaw, kumusta ka na? Balik tanong niya rito. Maayos din. Ito, buntis. Kaya wala akong amang makikilala ang anak ko. Malungkot nitong tugon. Ha? Bakit naman? Nasaan ang nakabuntis sa'yo? Curious niyang tanong. Nahulog sa building na pinagtatrabahuan niya. Siguro ito ng karma ko sa mga kasalanan ko sa'yo. Kaya siguro pinagtagpo tayo. Para pormal ako makahingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat-lahat, Trixie. Akong dahilan ng lahat ng kaguluhan sa buhay mo. Wala yon. Matagal na kitang napatawad, Tanya. Sana magsilbing aral tong mga nangyari sa atin. At matuto tayo makontento kung ano man ang meron tayo. Maraming salamat, Trixie, ha. Napakabusilak ng puso mo. Kinagabihan, habang nakahiga at magkayakap sila mag-asawa, ay muling binalikan ni Trixie ang kanyang alaala. Ang una nilang pagkikita ni Gray. Sino mag-aakala na ang lalaking nakabili sa kanya ay siya pala ang forever niyang makakasama. Mukhang malalim atang iniisip mo, love, ah. Ano yun? Untag ni Gray. Naalala ko lang, nung una tayo nagkita, sa panaginip, ni hindi kita makita o hindi sumagi sa isip ko na mangyayari ang lahat ng to. Na ikaw ang lalaking para sa akin. Salamat sa pagmamahal, Gray. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Naging masalamuot man ang pinagdaanan ko sa buhay nang dahil sa'yo lumiwanag yon. Mahal na mahal kita, Trixie. Nung unang kita ko pa lang sa larawan mo, alam ko kaagad na ikaw ang tamang babae para sa akin. Na ikaw ang babaeng iharap ko sa altar at magiging ina ng mga anak ko. Sus, ang sweet bigla kong kinilig, ah. Biro niya sa asawa. Napatili pa si Trixie nang bigla na lamang sakupin ng asawa ang mga labi niya at kaagad niya naman itong tinugon. Ilang sandali pa ay kapwa na silang walang mga saplot sa katawan at malayang dinadama ang init ng kanilang mga katawan. I love you, love. Bulong ni Gray sa tenga niya. I love you more. Ganti niya dito. Hindi nagtagal ay normal niyang isinilang ang kanilang triplets na baby boy. Wala nang mahihiling si Trixie dahil nasa kanya na ang lahat. Mapagmahal na asawa at mga anak na kay Pupogi. Next time,
Triplets baby girl naman ang gagawin natin. Bulong sa kanya ni Gray na kinatawa na lamang niya. At dito na po nagtatapos ang kwento